Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Good afternoon! Yuhu! At tataranta yung PA natin ngayon Relax! Chill! Ay, bakit ang init natin dito sa studio? Wala tayong aircon? Yuhu! Gising na! Gising! Buenas! Buenas! Buenas mga vecinos! Welcome na di aton programa El Radyo Mindanao. Akilang na RPN D-Triple-X Zamboanga. Un Sabado de Caliente gayot. Aki na studio na booth. Nagat kami aircon. Ano, itaming kami electric pan, pamaypay. Magandang hapon. Maganda pa kayo sa hapon. Good afternoon sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Sa North Cotabato, Kitapawang, Coronadal, Sultan Kudarat, General Santos City, Maguindanao at Cotabato City. Napapakinggan tayo dyan. Sa Tuguegarao City. Kanina, hindi pa tayo nagsisimula. Nagte-text na, Jesus Miracle Crusade. Nakikinig na raw sila ngayon. Thank you very much. Apakainit. Wala ba tayong payong? Oy, sa Gensar, good afternoon. Nag-text sa atin si Milo Marquez. Nakikinig daw sila ngayon. Siguro to kapitbahay to ni Joseph Hubilag, yung laging nagpapabate. Good afternoon sa taga General Santos City. Kita niyo naman mga kaibigan, naka-base tayo sa Zamboanga pero abot na abot tayo sa iba't ibang lugar. Kaya ngayon kami ay number 2 pa rin. Dahil lahat ng mga radio station dito gusto maging number 1. Kaya nagsisiksika sila sa itaas. Kami dito nag-iisa lang kami at wala kaming kaagaw. Kaya kami ang number 2. Ilan ba silang nag-aagawan sa itaas? 10. Kami dito sa baba, isa lang. Sa inyo na yung itaas. Dahil pag 10 kayo dyan, ako, hati-hati kayo. Kami dito sa baba, solo-solo namin mga kaibigan. Binabati natin yung si Presidential Peace Advisor Sus Doresa at si Secretary Silvestro Bello ng Government Peace Panel na nakikipag-usap mga kaibigan sa Communist Rebels at sa panig naman ng mga komunista. Sina Jose Maria Sison at si Luis Halandoni. Congratulations mga kaibigan dahil nagkaroon ng lagdaan sa Oslo, Norway kahapon at nagdeklara ng indefinite ceasefire ang New People's Army. Wow! Upang tugunan o reciprocate yung truce na inalay ng ating pamahalaan. I'm sure maraming nakikinig sa atin mga NPA ngayon.
sa Zamboanga Peninsula dahil napakalakas ng radyo natin dyan sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. At indefinite ceasefire. So nagkaroon na ng lagdaan pero muling magkikita mga kaibigan sa Oktubre ang Government Peace Panel at ang National Democratic Front of the Philippines. Diyan pa rin sa Oslo, Norway upang pag-isahin na yung unilateral ceasefire ng pamahalaan at ng CPP, NPA, NDF. Ibig sabihin yan mga kaibigan, talagang pag pinagkaisa o pag pinag-isa itong unilateral truce ng dalawang panig ay magkakaroon na ng general ceasefire agreement. At magbibigyan ng pagkakataon yung ating mga kapatid sa kilusan, sa underground movement na makapiling ang kanilang pamilya. Diba? Siyempre, pag may ceasefire, tigil putukan, so makakauwi yung mga rebelde sa kanilang mga pamilya. At makakasama nila ng mahaba-haba dahil habang may pag-uusap, ini-enforce itong ceasefire. At sa panig naman ng militar, mababawasan ng stress ang ating mga sundalo. At matututukan na mga kaibigan ng Philippine Army, ng Armed Forces of the Philippines in particular, ang issue ng terorismo. At itong issue ng Abu Sayyaf, ng Maute Group at ng Ansar al-Khalifa Philippines dyan sa Sarangani at Lanao. At siyempre, yung mga Malaysian at Indonesian militants na kinukupkup ng Abu Sayyaf sa Basilan at saka sa Sulu. Ganoon din sa yung mga MILF sa Maguindanao Province. Huwag din yung isipin na yung MILF mga kaibigan walang kinalaman sa terorismo yan. Dahil sila ang kumupkup ng mga Arabo noon. At sila rin ang nagbigay ng proteksyon dyan. Ang pinakahuli itong si Marwan, yung napatay nung nakaraang taon ng ating magigiting na Special Action Force. Kaya lang kinatay naman ng MILF itong SAF 44. At hanggang ngayon ay humihingi pa rin mga kaibigan ng hustisya ang pamilya ng mga nasawing Special Action Force Commandos. Kasalanan niya ni Pangulong Benigno Aquino, kasalanan niya ni Alan Purisima, at kasalanan niya ni Getulio na Peñas. Mambuhay ninyong dadalhin niya, pinabayaan ninyo yung SAF 44. Mahirap kalimutan yan mga kaibigan dahil massacre yan yung mga ibang SAF 44 talagang kahit sumuko na nakataas na yung kamay, pinatay pa rin ng walang kalaban-laban. Merong sugatan, na SAF member. Kinunan pa ng MILF, ng rebelding MILF habang binabaril niya itong SAF 44 member. Kaya, katulad nung massacre dyan sa Maguindanao, sa Mama Sapano, hanggang ngayon wala pa ring kalutasan itong pagpatay sa mahigit na 30 mga mamahayag na sumama lamang sa convoy nitong asawa at kapatid nitong ngayon ay Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Inimbitahan mga kaibigan, kapalitang salapi. I-cover nyo to at magpe-press ko tayo afterwards. Ako nang bahala sa inyo. Kaya kawawa. Kung hindi sana inimbitahan ni Mangudadato itong mga members ng media,
sana siguro ngayon buhay pa. Inimbitahan tong mga members ng media. Kunyari, pagpapapress con dahil itong asawa at kapatid maghahain ng Certificate of Candidacy. 2009 to mga kaibigan. Ang Certificate of Candidacy ni Governor Manguda Dato na noon ay Vice Mayor yata o Mayor. Dahil sa takot niya na siya mismo ang maghain ng kanyang COC, inutusan niya yung kanyang mga supporters, followers, asawa at kapatid na siyang maghain ng COC. Dahil ang isip niya siguro, kapatid ko, asawa ko, mga Muslim, babae. Hindi nila gagalawin yan. Nalimutan ni Manguda Dato na mas demonyo pa yung mga taong pumatay sa kanilang lahat. So hanggang ngayon wala pa ring lutas, hindi pa rin nalulutas itong Mama Sapano clash. Ang dami nating kaibigan dyan. Ang dami kong mga reporter dyan dati nung ako'y editor sa Cagayan de Oro. Dami, kakaawa. Siguro nung hinarang yan sa highway, nako. Siguro hindi alam ang gagawin ng mga itong mga journalist na to dahil hinarang sila ng 200 armado na pawang mga tauhan di umano nitong angka ng Ampatuan. Nakikinig sa atin sila ngayon sa Maguindanao. Sana napapakinggan niyo itong broadcast namin. I'm sure marami nakikinig sa Maguindanao. Imagine mga kaibigan, pinatay sila hapon. Tinukot sila, hinarang sila ng dakong hapon. Kinagabihan hindi pa nakikita yung mga ibang katawan. Kinabukasan pa, nakpating. Wipe out mga kaibigan, wipe out yung buong grupo ng mga media at mga journalists at media workers. Pati yung taga-UNTV nadamay pa. Dumaadaan lamang sa highway na pagkamala nakasama sila sa convoy, kinuha sila, naku po. Tapos yung sasakyan nila kinuha ng isang backhoe, inihulog sa malaking hukay, sa malaking balon at saka pinipi. Aray. Siguro doon pa rin yung mga mamahayag sa loob ng sasakyan habang pinipipi yung kanilang sasakyan. Meron tayong mga larawan yan mga kaibigan dahil 2 araw, 3 araw matapos nung mangyari yan tumakbo tayo sa Mama Sapano. At doon talagang kinikilabutan ako dahil mula doon sa highway kung saan sila hinarang hanggang doon sa Mama Sapano sa ano ba tong hindi sa Mama Sapano to sa 44 pala 'yun. Sa Ampatuan, sa bayan ng Ampatuan. Imagine mula sa highway ng Maguindanao hanggang doon sa lugar na 'yon. Kung saan sila inilibing. Siguro mahaba-haba, ilang kilometro din yung lugar na 'yan mula doon sa kung saan sila hinarang. Grabe. Diba? Diyan yan mga kaibigan naganap. Hindi sa Mama Sapano. Ito kasing sa 44 ang nasa isip ko dahil itong mga hinayupak na mga mamatay tao. Itong sa Maguindanao Massacre ay naganap yan dyan sa bayan ng Ampatuan. Noong November 23, 2009. Mula sa highway pinasok namin yung lugar kung saan sila pinatay. Malayo, mahaba at habang bumabaybay kami, naamoy ko yung baho ng lugar. Dahil amoy na amoy mo yung, nagde-decompose na yung talagang pasensya na mga kaibigan. Talagang siguro habang umaandar yung mga sasakyan dahil convoy to ng mga reporters at yung mga tagasunod ditong si Ismael Manguda Dato. Talagang marami sila. Imagine. Siguro habang nasa sasakyan na yan, may mga iba dyan halos atakehin na sa puso sa takot. Yung mga iba siguro dyan halos maihi-ihi na sa nerbiyos. At hindi naman nila makuhang tumakas dahil
Kung tataka sila, babarilin sila. Isa sa mga kaibigan ko dyan, itong si Bong Reblando. Na isang veteranong manunulat ng Manila Bulletin. At si Joy Duhay, yan, mga kasama ko yan dati. Marami. Sila Henry Araneta ng DZRH. Naku po. Talagang walang pinatawad, mga kaibigan. Dahil nais ni Toto Mangudadato na, i-contest itong si Andal Ampatuan Sr. Sa pagiging gobernador ng Maguindanao. Siguro, hindi matanggap ng mga Ampatuan at challenge sila nitong si Mangudadato. Kaya yan ang naganap. Imagine hinarang yung mga sasakyan sa lugar na kung saan may cellphone signal. O di siyempre, yung mga bihag nakatawag pa sa kanilang mga pamilya, nakapagsumbong pa. At sinabing hinarang sila. Itong asawa ni Toto Mangudadato, mga kaibigan, tsaka yung mga kapatid, pinagsasampal. Dahil itong asawa ni Mangudadato nakatawag pa sa kanya. At upang magsumbong na hinarang sila ng mga armadong grupo. At sinampal-sampal pa siya. Pero hindi naman nakahabol itong si Toto Mangudadato. Hindi natin alam kung bakit. Nangyari yan, mga kaibigan, sa kalagitnaan ng before election, before the campaign period. Kaya nasa history na yan. Mahirap kalimutan yan. Dahil itong si Mangudadato noon ay siyang vice mayor ng bayan ng Buluan. At inimbitahan niya yung 37 journalist na, i-cover yung schedule filing ng COC. Diyan gagawin sa provincial office ng Commission on Election. Alam niyo kung saan? Sa Sharif Agwak. Naku po. Itong Sharif Agwak, ano yan Yan ang stronghold. Yan ang sentro ng power ng mga Ampatuan. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi mismong si Mangudadato ang nag-file ng COC. Dahil alam niyang kakatayin siya. So yung asawa at mga kapatid niya ang pinapunta niya. Dahil alam niyang babae, hindi ginagalaw ng mga Muslim ang babae. Pero nagkamali siya. So yun ang nangyari, mga kaibigan. Alas 5. Siguro mga alas 5 ng hapon na yan. At ako sinisisi ko rin dyan yung 6th Infantry Division. Dahil yung mga media bago nagpunta sa Maguindanao, humingi ng escort sa mga militar dyan sa 6th Infantry Division upang bigyan sila ng proteksyon. At tinanong pa, safe ba yung lugar? Sino bang general dito? Nalimutan ko na itong pangalan na general na to. At sinabi sa kanila, walang problema, okay naman yung lugar. Okay yung lugar. Ando doon pala yung mga armado. At ang kasama sa mga, matapos nung nangyari, isinabit itong si Governor Andal Ampatuan Sr. Yung anak niyang si Governor Andal Ampatuan Jr. pati si Saldi Ampatuan. Yung noon ay governor ng autonomous region. So yun ang nangyari. Di nagkaroon ng malaking problema. Sabi nga nila, posibleng high sa droga itong ibang mga armado, pati itong si Junior. Pero yun ang aligasyon, yun ang chismis. Hindi natin kinukumpirma yan. Pero sa sobrang yaman ng mga Ampatuan, yung mga kilalang abogado de Campanilla sa Maynila, ang kanilang lawyers, battery of lawyers, upang ipagtanggol sila. Itong mga sina Siegfried Fortun, mga Fortun Brothers, at itong si Salvador Panelo, na ngayon ay naging tagapagsalita ni Tatay Digong Duterte at ngayon ay Chief Legal Counsel ng pamahalaan. Kita niya, mga kaibigan, pag kayo'y makwarta, kayo'y makapangyarihan, kahit nasa bilangguan na kayo, talagang napipigil ninyo ang pag-usad ng gulong ng hustisya. At marami yan habang hindi pa agad nahuli itong mga Ampatuan.
Ilang araw pa yan, 3 araw pa yata o halos 1 linggo. Talagang inabangan yan naging taga negosasyon para makalabas makuha tong si Andal itong mga ibang patuan ay mismong si Jess Doresa. Yung ngayon ay presidential peace advisor. Dahil nangyari ito kapanahunan nitong si Gloria Arroyo. At maraming mga sasakyan ang nawala. Maraming mga salapi ang nawala. Mula sa bahay, mula sa bungalow. Nitong mga ampatuan, ang laki-laki ng bahay. Pinuntahan namin itong bahay. Magkaharap lang yung bahay nung matandang Andal Ampatuan at itong si Saldi Ampatuan. Pati yung mga armas nawala. Hindi natin alam kung nasaan ngayon yung mga mamahaling sasakyan itong mga ampatuan. Dahil dyan, during nung negosasyon, maraming mga politiko mula Sulu ang tumakbo sa Maguindanao upang suportahan itong si Saldi Ampatuan na noon ay governor ng ARM. Nandoon sila Congressman Moner Arbison. Nandoon sila Mayor sino pa bang mayor? Sahidula. Marami pa. Dahil siyempre supporter nila supporter sila ni Ampatuan. So andun sila. Kaya naman ngayon mga kaibigan, marami nang nahuli. Pero tagal na. Wala pa rin nangyayari. Meron pang mga pamilya, isang asawa ni Bong Reblando, umalis na lang sa Mindanao. Dahil sa death threats na nakukuha niya. Maraming death threats na nakukuha. So, yun ang problema dyan. Yan ang problema ng hanggang ngayon ay walang kalutasan. Itong Maguindanao Massacre. Ang kawawa rito ay yung mga pamilya. Pamilya ng mga biktima. Dahil wala silang nakuwang sapat na tulong mula sa pamahalaan. Yung asawa ni Bong Reblando umalis na lamang at ngayon ay nasa Hong Kong, naka self-exile dahil sa banta sa kanilang buhay. Diba? Mahirap ano yan mga kaibigan, mahirap isipin. Pero yung talagang sinasabi ko sa inyo, pag mayaman kayo, yung hustisya, yung gulong ng hustisya ay mabagal ang pag-usad dahil napipigilan. At kung pulubi ka naman, yung gulong ng hustisya ang bilis. Diba? Maraming katulad yan, maraming mga hinuhuli. Kunyari, ng mga napapagkamalang members ng Abu Sayyaf, hinuhuli. Pagkahuli, diretso kagad kinabukasan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Wala nang pagkakataon na makausap ng pamilya, bigla na lang mawawala. Yung pala, nasa Taguig na. Sino magbibigay ng tulong dyan? Mga abogado mula sa Public Attorney's Office, wala rin. Puro daldala ng daldala mga yan. Dahil kulang na sila sa mga abogado. So yan ang natin mga kaibigan. Andito sa Zamboanga si Mark Navales. Yung freelance journalist ng Cotabato, kasama niya yung mga Indonesian media. So yan mga kaibigan. Break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Maraming po salamat. Kaya natin to.
So yan mga kaibigan, humihingi tayo ng hustisya sa mga para sa pamilya ng mga nasawi during the 2009 Maguindanao Massacre at sa 2015 brutal na pagpatay ng mga MILF at BIFF sa SAF 44. Tignan natin kung makakapasok tayo sa Tugigaraw. Nag-text sa atin yung Jesus Miracle Crusade at nakikinig sila ngayon dahil merong silang malaking balita. Alam niyo itong Jesus Miracle Crusade, diba? Nung isang araw, pumasok sa kampo ng New People's Army. Andiyan na ba si Brother Danny Quarteros? Hello? Hello? Hello, brother? Hello? Hello. Yun. Hello. Hilong-hilo na ako. Magandang hapon, Brother Danny Quarteros. Jesus Miracle Crusade. Magandang hapon na Brother Al, at karating lang namin dito sa Apayaw. Paakyat na kami ng Marag Valley. Anong meron dyan, brother? Kaya ako napatawag kagad dahil meron ako natanggap na text sa mga kasapi, kapatiran ng Jesus Miracle Crusade kanina. Na papasok na naman kayo sa lungga ng New People's Army. Anong meron at bakit papasok kayo dyan? Pero bago masagutin yan, brother, pwede ba batiin mo muna? Marami nakikinig sa atin sa Mindanao. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah. Magandang hapon sa lahat po natin mga tagapakinig sa buong Western Mindanao at dyan sa may Sabah, pati ng Cotabato, Central Visayas, sa lahat na maabot ng programang Radyo Mindanao. Magandang pakikinig at pagpalain tayo ng lahat ng mahal na Panginoon. Mm-hmm. So anong latest development natin? Bakit napasugod kayo sa kampo ng New People's Army? Kahapon lamang nagdeklara ng unilateral ng extended ceasefire, indefinite ceasefire itong New People's Army, brother, sa Oslo. Timing nga, Badral, dahil nung nakarang Sabado, nakiusap tayo doon sa baptista po natin na si Kaisa. At pumayag po sila na babalik kami ngayon at doon na mismo sa training ground yung ating Bible study. Ito yung commander ng NPA, brother? Apo, yung si Kaisa. So ano ang plano ngayon? Bali, noong nakaraan, ilan ang nakipagkita sa inyo mga rebelde at ilang mga civilian na bali yung nakaraan, dito kami sa may bungad, dito sa Barangay Marag mismo. Pero itong ngayon, doon na mismo sa kanyang teritoryo, yung Kagandungan, yun yung hindi mapasok-pasok ng militar. That's good. So how many NPA members? Maganda ngayon dahil ang pasok ninyo may indefinite ceasefire na, di ba? So I'm sure maraming lalabas dyan. Yun na nga, alam ko maglabasan na sila ngayon dahil wala na silang dapat katakutan. Oo, tama. Oo. So, nasaan na kayo ngayon? Anong lugar na kayo sa Cagayan? Sa may Luna. Kasi itong Marag Valley, sakop ito ng Luna, Apayaw. Bali, bundok kasi yung Marag. Oo. Kanina pa namin sinusubukan makapasok sa'yo pero hirap na hirap kami. Ito nga ngayon, pangalawang tawag ulit. Saka ka lang narinig. Mukhang mahirap ang signal. Kasi bulubundukin yung nandito kami sa harap ng munisipyo ng Luna. Standby muna dahil nag-regrouping kami dito dahil yung iba ay lilipat ng sasakyan dahil hindi pwede yung kotse. Dalawa lang aakyat, yung pick-up at saka yung XLT. Wow. Oo. So, bali ilan ang kasama natin dyan, mga kapatiran na, makikilahok dyan sa Bible study? Mga 30 siguro kami, o more than 30. 30? Yung mga kwarto, mga awit. Ano yan, mga brother, ito ba mag-overnight kayo ron or babalik din kayo kinagabihan pagkatapos or what? Hindi ba delikado? Matapos yung Bible study, mga alas 10, makababa kami mga alas 12, alaw na ganyan. Bakit hindi pa kayo magpalipas ng gabi doon para, kinaumagahan na lamang kayo para maliwanag ang daan, hindi naman napakadelikado? Mayroon ding Bible study kasi, may gawain bukas eh. Sunday bukas. Talaga? Ahabol kami ng gawain. Grabe, no? Kaya pala yung katawan mo ngayon, parang katawan na ni Piolo Pascual. Nakita ko yung litrato. yung abs mo, brother, hindi na 6 packs, 10 packs na yung abs mo. Tapos yung tricep bicep mo, parang kamukha na nung bicep tricep ni Popeye.
Nako. Oo. So, Bali yung mga tagapayan naman, alam mo naman, mahilig silang magluto ng mga pako, Nako, yung sarap. parang fern, Pako, tapos oo. mga gabi, yung pako, Nako. tapos masarap naman. utang na loob, brother. Itigil mo na yan pagbabanggit mo sa mga pagkain at nanginginig na ako dito. At saka yung yung adobo na Nako. yung nanalo ng silver medal sa Rio ba yun, o Olympic? Si Hidilyn Diaz. Iya-adobo mo? Yung kamukha noon yung inaadobo. Ah, talaga? Wow. Ah, oo, yun. Yung kanilang mascot. Ha? Oo, Hindi yun. yung palaka ba? Ah, talaga? Oo. So ano na ang latest natin dyan? Balita ko, naaprubahan na ng Department of Education. Nakakuha tayo ng kopya ng letter mula sa Department of Education na nagsasabing inaprubahan yung inyong activities, di ba? Kailan ba yun? Anong buwan? Solo Drug- tayo na binigyan Drug Forum. solo tayong binigyan ng authority na maglibot sa mga paralan at mag-conduct ng drug symposium Yan. o campus crusade. Mhm. Ang una ngayong September 23 sa Katagaman National High School, tapos to be followed by Cagayan National High School. 1 day po yan sa Mhm. month of October. Tapos November ba yun, yung drug prevention month nila. Alright. Tapos mayroong Gosi at saka Tugigaraw City West High School. Ano to? Goshi? Ito ba yung energy drink? Herbal? National High School. Ah. Gosi National High School. Akala ko ito yung iniinom na Goshi na pampalakas. Oo, so ano na yung latest development natin dyan? Mula nung huli tayo mag-usap nung Sabado, up to now, up to yesterday, anong latest? Bali nung nag-usap din ng Sabado, yun, umakyat kami. Mhm. Tapos, Ayaw ko nga pala, no? Oo, isa kampo. Alas 8 ng gabi na yung pag nag-uusap sila. Mhm. Siyempre, alam mo naman, makita mo naman siguro sa picture na nakaputi kami lahat. Mayroon kasing sumama na hindi nakaputi, napagdudahan tuloy na intelligence. Bakit ano suot niya? Polka dots. Parang casual na decolor. Naku, bakit naman siya... Ayun, Bakit hindi siya nagsuot ng puti? dapat nakaputi dahil Oo. yun yung pinakakuha namin eh. Oo, kasi pag nakaputi kayo sa dilim, kitang-kita kagad kayo. Buti hindi kayo napapagkama ng mga mumo. Pinapaslaitan yung mukha niya mula ulo hanggang paa. Oo. Yung isa namang kasama nila, parang sinaway niya yung nag-flashlight. Hindi, akala niya kasama niya. Yung pala, naka-short pant. Yung pala yung mga NPA na yun. Rebelde na. So ano nangyari? Hindi naman siya sinaktan, hindi naman siya hinuli. Ano naman, inobserbahan yung Bible study natin. Okay, na-approve na doon na mismo sa kanilang teritoryo ngayon. So kumusta naman yung Bible study sa teritoryo ng NPA, brother? Nakikita natin uhaw at gutom sila, umiiyak. Nagtatouch sila dahil mayroon pa pala magmamahal sa kanila. Mhm. Akala nila katulad tayo sa iba't ibang grupo na nandoon na sa kanilang mga naglalaki ang kapilya at nag-aantay ng may papasok doon. Talaga? Mabuti naman at naging maganda yung Bible study. Nagluto ba kayo doon? May dala ba kayo mga pagkain o yung sila mismo ang nagbigay ng makakain? Bali, ang dala namin, parang yung snack sa mga bata, yung biscuits. At saka, in return naman, yung sila, kusa, nagbibigay ng gabi, nagbibigay ng saging, kulang rice, ganyan. Okay. Maganda yan. At least naging tagumpay naman. And then after that, so nagkaroon na kayo ng schedule na babalik uli kayo ngayon. So handang-handa na ba sila? Parang regular schedule na to. Mhm. Regular schedule yung ginagawa natin dahil yun na, tayo na yung pumasok doon, wala na pang iba. Walang naglakas loob na papasok. Dahil pag may papasok doon, bitangke de guerra de helicopter lang ang pwede. Oo, kaya magandang pagkakataon dyan at dahil sa indefinite ceasefire na inanunsyo ng New People's Army, ng CPP at saka ng NDF. So maging napakagandang pagkakataon dyan. I'm sure na marami makikinabang dyan, brother. So, bali, mga kasama namin dito, nandito si Caro B, dating
dati nagtitraining sa Kagandungan sa Marag Valley. Gusto kasi niyang magpatuto doon dahil kilala niya yung commander doon. Etong si Caruby, dati ba tong NPA commander o hanggang ngayon ay NPA pa rin? Bumaba siya, nagkasakit. Mhm. Tapos nabaptize sa ating gawain na dumalo sa krusada, ngayon gumaling. Gusto niyang bumalik doon dahil kilala niya si Kaisa. Si Kaisa. Etong si Caruby ba? Ano to? Hindi na ba siya aktibo sa Kilusan? Bali pinayagan siyang bumaba dahil nagkasakit niya siya. Medic siya doon sa Kilusan, medic. So kailan siya bumaba? siya. Kailan siya bumaba? Mga 1990s. Okay. Pwede ba natin makapanayam at matanong natin kung ano yung nararamdaman niya? Na-save siya mga ganon na taon, 1990s. Mhm. Ngayon nung nalaman niyang nabautismo na si Kaisa, naalala niya na ito si Kaisa, nasa kwento sa yung tawag nun yung kumbatant ito, kumbatant. Okay. So magkakilala silang dalawa. Kilala rin siya ni Kaisa. Kilala niya si Kaisa. Pero maalaala din siya, medic siya eh. Maalaala din siya. Okay. Pwede ba nating makausap si Caruby? Makakuha natin ng ilang kapirasong pahayag? Naku, hindi tayo kaalis lang. Kaalis lang. Umakyat na sa bundok. Okay. Pumunta lang ako dito dahil walang signal doon, pagkakit na. Oo nga, nahihirapan nga kami kanina, di ba? Ilang beses kami tumawag dyan wala Pero, Badral, magandang balita, meron na palang general amnesty na pinirmahan ang peace talk doon sa Oslo. Maganda yan. Hindi pa general amnesty yun. Ang inaproba ng NDF ay yung indefinite ceasefire bilang tugon bilang tugon sa unilateral ceasefire ng pamahalaan. Ngayon, sa Oktubre ay muli silang magkikita yung GRP at saka yung NDF peace panels at pag-iisahin na yung indefinite ceasefire ng komunista at saka yung unilateral ceasefire ng pamahalaan. So, pag pinag-isa yan, magkakaroon na ng general ceasefire agreement. So maganda yan. Ganoon ba? Oo. Pero ngayon siguradong makakapiling na ng mga rebelde yung kanilang pamilya dahil mga mahal sa buhay, dahil may indefinite ceasefire sila. So hindi na sila gagalawin ng pulis, wala silang panganib na maaresto. Ganun ang purpose nun. Oo, yun ang purpose nun. Akala ko general amnesty. Hindi pa. Yung general amnesty, siguro pag-uusapan pa yan. Dahil yung second meeting nila sa October, pag-iisahin lang yung kanilang mga ceasefire para maging general ceasefire amnesty. And then ang pangatlong peace negotiations ay gagawin na dito sa Pilipinas at pag-uusapan na kung ano yung mga issue na dapat pag-usapan. Dahil yung hinihingi ng mga komunista mapalaya yung mga political prisoners, mga 540 pa to sa pamamagitan ng general amnesty. So tignan natin kung paano ang takbo nito sa mga darating na buwan. Yung kasi ang dinadaing din ng ating mga kapatira na nasa kabundukan na nagsibabaan na at napabotismo. Kaya lang hindi sila mababa sa talagang normal na buhay dahil may mga kaso sila. So kung may bigay ng ating Pangulo ang general amnesty, wala talagang manatili na sa bundok. Gusto na magbagong buhay. Ngayon makakababa sila pero mabibisita nila yung mga mahal sa buhay. Pero siyempre patago-tago muna dahil wala pa nga yung amnesty. Pero pag sinabing ceasefire, ibig sabihin niya walang putukan, di ba? Walang gera, walang labanan. Kasi maganda nga dahil dumadami po yung dumadalo sa ating Bible study dahil sa wala nang treat na baka biglang lusubin. Kasi nung nag-Bible study kami sa Sinundungan Valley, habang ongoing yung Bible study, dumating yung mga sundalo. Talaga? Ako ng IT. Bakit sila dumating? Pinagkamalan nga ako na si Kadani daw ako. Ako daw yung recruiter ng NPA. Talaga? Yan ang ating dapat ingatan, 'di ba? Pag tayo napapagkamalan. Dahil marami ng kaso, may mga napagkamalan ng militar, pinikap tapos tinorture, 'di ba? Sa bagay, pinagkamalan din ako ng NPA na intelligence ng militar. So, pinag-uusapan, nagmi-meeting sila ngayon. Nung na-cleared na, welcome tayo sa sundalo, sa pulis, sa kabundukan, kahit saan tayo welcome dahil political, wala po tayong pinapanigan na anumang ideolohiya sa atin, ebanghelyo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos.
sa pangunat dalangin ng ating kagalang-galang at minumalibang lista, Willie Almeida. Pero dapat hindi naman sila magkamali. Hindi ka nila dapat pagkamalan ng isang intelligence agent ng pamahalaan o ng militar. Wala namang intelligence agent na 45 ang bewang. Ikaw talaga. Di ba? 36 na ako ngayon. 36 na. Oh, that's good ha. Oh, kaya nga sabi ko talagang yung abs mo naging 10 packs na. So ano pang mga upcoming activities natin, brother? Meron ba kayo dalang pagkain ngayon? Para mamaya o merienda lang? Snacks? Yung paborito mo na, no? Yung, anong tawag nun? Laing, Nako, tapos manghang, bigyan ng wow. adobong manok, violet na rice, Naku na po. mabango, Naku, tapos utang na loob, brother. Ibahin na natin ang usapan. Utang na loob. Mapapasama ako nito. Baka bigla kitang iwan dito mag-isa. Maghahanap ako ng pagkain sa KCC. My goodness, yung laing mga kaibigan ay napakasarap lalo pag maanghang. Tapos yung adobo medyo tuyo, mamantika, ay guy. Tapos mainit yung kanin, kamayan sa dahon ng saging. Wow. yung sili pa din, yung sagkit pa nila dito na yung napakanghang na parang lalabas yung mata mo sa anghang niya. Naku, yan ang gusto ko. Anong tawag na sili dyan, brother? Anong pangalan yan? Sagkit, yung luto nila na sagkit. Ah, okay. Meron ba mga chili powder dyan? Padala mo naman ako ng mga chili powder dito. Ay, ganon. Oo, Chili paste. Chili paste. Ah, chili paste. Yeah. Ah, okay. Baka pagdating yan dito, panis na. Oh, dahil ako sa sobrang hilig ko sa maanghang, pati yung tubig ko, pinipiga ko ng labuyo eh. Baka gusto mo yung yung inunguya-nguya nila. Yung para silang Nganga. ngunguya. Oh, nganga. Gusto mo Eh, yan? marami dito. Maraming nganga dito, brother, sa palengke. Oo, di ba? Kaya lang baka maging addict tayo sa nganga. Yung ngipin natin maging kulay pula. Mapagkamalan tayong aswang. Oo. So ano pa yung ibang activities natin dyan? Sa next week, Oo. after dito sa Valley, sa next week, balikan namin ng Sinundungan Valley dahil okay na yung sasakyan natin, kayang-kaya na. Mhm. So, kailangan na rin nila doon. At yung mga lugar na mga tinatawag nila raid area, Mhm. nakikita naman namin na hindi naman ganun ang nangyayari, nang magulo talaga. Pagdating doon, nandiyan na sila. Hindi mo na kailangan katukin sa bahay, lang naglalabasan sa bahay. Mas mahirap pa nga mga sa syudad dahil para kang ini-snap. Talaga? Mhm. Mm. Well, talagang ganyan kailangan konting tiyaga. Pero kayo dyan sa Tugigaraw, mga kaibigan, alam nyo itong grupo ng Jesus Miracle Crusade, sa pangunguna nitong mag-asawang si Brother Danny at Jenny Cuarteros, talagang napaka-aktibo. My goodness. Talagang bilib ako sa iyo, brother. Kahit saan ka ilagay ng Jesus Miracle Crusade, talagang merong resulta. Antimanong, instant, parang copy ko. Lahat naman kami aktibo. Bale, nakapokus ka lang sa akin dahil kaibigan tayo. Magkaibigan pala tayo? Sino nagsabi? Kumalas ka lang dahil hindi ka nakakain ng yung laing. Laing na maanghang. Hindi, pero wala naman tayo nababalitaan na activities ng mga ibang Jesus Miracle Crusade. Except yung sa Amoranto Stadium, di ba? Sa stadium ng Amoranto, doon, napaka-aktibo ng Jesus Miracle. Saan ba ba? Kayo. Other than you, at saka sa Amoranto, wala nang ibang naririnig na balita. Meron din, may mga krusada din tulad nung successful na krusada sa Tagum, sa Davao. Talaga? Baka hindi lang nako-cover ng media. Hindi lang nako-cover sa part ng Surigao. So, gusto ko rin silang makaroon din ako ng contact sa kanila para maibabato ko rin sa iyo yung mga activities din nila. Part din po ng Leyte, yung pag-ibanghilyo doon after ng Yolanda, masipag din doon na nag-alaga natin mga kababayan doon, Samar, Bicol Region. Kahit sa iba yung dagat, aktibo lahat na mga kapatiran at mga manggagawa ng Jesus. Okay. Nasaan na ba si Junior ngayon, brother? Sa anniversary yata ng San Francisco. Pagkatapos, after pag makabalik yun dito, baka yung suggestion mo na mag-launch tayo ng Mindanao
Miracle in Morolan sa Zamboanga, matuloy yun. Oo, dapat lamang. I-launch natin sa i-launch natin dito sa KCC Mall. 'Di ba? I-coordinate natin sa KCC Mall yung launching para talagang talagang ma-appreciate ng lahat dahil marami ang hindi nakakaalam sa naganap, sa nangyari. Sa mga prayer warriors kayo, ikaw, pati si pastor nang pumanik kayo sa kampo ng Abu Sayyaf. Pero pero brother, dapat prior to launching, magkaroon tayo ng press con dito para maipabatid natin na magkakaroon nga ng launching, di ba? Oo, kasi parang nagalit na yata si Digong sa mga Abu Sayyaf at sabi niya, I can destroy him within 1 month. Oh, destroy the Abu Sayyaf dahil pinugutan nila yung brother nung isang araw, nung Miyerkules, si Patrick James Almodovar dahil hindi nakakuha ng 1 million ransom sa pamilya. Mahirap na tao lamang tong pamilya ni itong si James Almodovar. Talagang... Alam mo naman ang yung Pangulo natin, pag nagsalita yan, parang batas ng hari, hindi nababali. Ay, hindi. Lagi nababali, brother. Bakit nabali? Pabago-bago ng desisyon. Ganun ba? Oo. Sabi niya, sisibakin niya lahat ng mga presidential appointees ni Aquino. Ngayon, naglabas na ng isang memorandum na may mga exemption pala. So, tapos sabi pa niya, pinatigil niya na yung operations ng online casino, yung PhilWeb ni Ong Pin. Tapos ngayon, binawi na naman niya, inaalaw na naman niya yung operations ng online casino, yung gambling. Dapat talaga yung gobyerno, mula presidente down sa barangay chairman, mabautismuhan natin, no? Oo, sigurado. Kaya lang, pag nabautismuhan mo si Tatay Digong, maganda yan. I-pray over mo, brother. Kailangan pumunta kayo sa Davao. Abangan ninyo kung kailan siya magpe-press con. Di ba? Oo, para pag-pray natin. Para, siguro pag makita niya na habang nag-uusap sa Oslo, wala na silang pag-uusapan. Mga Jesus Miracle ng mga combatant dito sa Oo. Ngayon, tahimik na tahimik si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi natin alam kung bakit mula nung nagkaroon sila ng iringan. Nagkampo yata. Oo, kaya siguro inaantay na lang ni Tatay Digong yung pagdating ng Jesus Miracle Crusade. Alam ko parang si Presidente Duterte parang silent believer ng Jesus Miracle Crusade dahil sabi niya, yung mga makadiyos, huwag niyong galawin yun. Magkalaban tayo, sabi niya. Tama, oo. Alam mo naman si Tatay Digong, basta Jesus Miracle Crusade yan, baw ng baw yan. Baka who knows, ma-appoint kang undersecretary for religious affairs. Matapang kasi siya, alam niya matapang ang aming mga pastor, kakuha niya yun. Pareho silang taga Mindanao. Oo nga, yun nga, di ba? Isa rin yun. Kaya dapat siguro magkaroon ng courtesy call si Junior at si Brother Danny Cuarteros, ang dakilang prayer warrior ng Jesus Miracle Crusade kay Tatay Digong. Hallelujah, praise the Lord, Jesus name. Oo nga. Yung gawin natin dyan pala, yung lahat ng mga listeners, so huwag nilang kalimutan, hanapin sa integrated, harap ng integrated bus terminal ba yan? Oo nga. Alan, sa may kapilya kami dyan. Sige. Brother, sabihan mo sila lahat na dumalo sa mga Jesus Miracle Crusade Bible Study at Crusada sa iba't ibang panig ng bansa at malapit na tayo matapos. Sa lahat ng mga nakikinig sa programa ng Radyo Mindanao, hosted by Al Jacinto, ako po nandawagan sa lahat ng mga kababayan na nakikinig ngayon. Hanapin na po ninyo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dyan po sa may harap ng integrated bus terminal sa may Barangay Bualan. May malaki pong chapel dyan. At makipag-ugnayan po kayo kung saan po kayo nanggaling, kung asan ang malapit na station, bautismuhan, maglingkod sa malapit. Yan lang po solusyon. Hindi po natin pwedeng diktahan yung presidente na no to extrajudicial killing dahil hindi naman siya pastor o hindi naman siya mangangaral ng salita ng Diyos. Tayong mga kababayan, mga Kristiyano, o lahat, kahit ating mga minamahal ng mga Muslim, tayo nang gumawa na iligtas ang mga kaluluwa ng mga nalulung sa droga, katukin natin yung kanilang mga bahay, imbitahan natin silang magbago. Dahil sabi ng Malapino, kinakatok niya ang mga pintuan ng mga tahanan o pintuan ng ating puso para papasukin natin siya at magbagong buhay na tayo. Para ang ating pusa ay unlad at magkaisang tayo lahat. Ang sabi mo, katukin yung mga bahay ng mga drug lords at mga users, pushers. And sabi ni Kuya Bato de la Rosa,
sunugin ninyo, buhusan ninyo ng gasolina. Sunugin ninyo yung mga bahay ng mga drug lords. Kilala nyo yan. Dahil kayo ang biktima dyan. Hindi, ang problema kasi dyan, totoo yun, kilala ng mga drug poser yun. Malay mo, biglang gagawa yung mga drug lords, unahan nila at silang magsusunog, yung mga inosenteng bayang susunogin nila. Hindi. Dapat yung mga bahay lang ng mga drug lords. Diba? Dahil yan ay walang gawang magaling. Kung ang drug lords nga ang gagawa ng kasi mga sindikato yan susunogin nila yung mga inosente, pasira ang gobyerno. May kipaglaban ng mga sibilyan dito. Yun na, magkaroon ng anarchy. Pag magkaroon ng anarchy, baka magdeklara ng martial law, mas maganda. Okay. Maraming salamat, Brother Danny Quarteros. Yung parting words po at baka gabihin ka sa daan. Mag-aalas 4 na. Yun na, ang aking mga kasama nandoon na siguro sa sentro ng Marag. Okay. So, salamat sa ating pong programa. Makinig po kayo hindi lang po tuwing Sabado. Araw-arawin po ninyo ang programa ng Radyo ng Mindanao. At huwag po niyo kalimutan na manood din sa ating TV program sa People's Television, alas 11 mamayang gabi, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. At ang ating pong banal gawain dyan. At mayroon po tayong website, www.gmcim.org. Ito po ang inyong lingkod, Brother Danny Quarteros. Kasama ko po ang aking mga kasama, aking pamilya dito sa dago po ng Marag Valley. Nagpasalamat at nanalangin na pagpalain tayong lahat. We love you all and our dear Jesus loves you more. Alright. Maraming salamat, Mr. Danny Quarteros, ang aking kapatid sa Jesus Miracle Crusade. Ingat, brother. Ingat. Thank you. Okay. Alright, mga kaibigan, napakinggan nyo si Brother Danny Quarteros. Ako, napakasipag ng mamang yan. Kahit saan, kahit anong bundok, hindi lang bundok, pati disyerto. Imagine mga kaibigan, sa Dubai, sa disyerto, sakay-sakay ng camel. Nagkukrusada pa rin. Sa Africa, nagpunta. Ganun pa rin. Sakay-sakay siya sa Leon. At marami silang na-convert doon, maraming nabautismohan at nabigyan pa sila ng 100 hektarya ng lupain upang tayuan ng simbahan dyan sa Africa. Pero mga kaibigan, wala na tayong oras. Naku po. At alas 4 na. Pasalamat muna tayo sa lahat ng mga nakinig sa atin. Kita nyo naman, pati ang Tugigaraw naka-tune in sa atin. Kahit na papunta sila sa bundok, ay abot pa rin ng ating programa, ang Tugigaraw City, ang mga lalawigan dyan sa Northern Philippines, ang Cagayan at iba't ibang bayan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa amin ng 1 oras. At natapos na naman yung ating programa. Maganda yung ating pag-usap kay Brother Danny Quarteros ng Jesus Miracle Crusade. At papunta sila sa kampo ng NPA. I'm sure marami ang lalabas dahil may indefinite ceasefire. Bueno mga bisinos, muchas gracias. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa ngalan ng aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Ito po niyang balingkod Alasinto. Nagsasabing maraming salamat sa nakinig sa Radyo Mindanao, sa buong Mindanao, hanggang sa Cagayan Province, sa Sabah, Malaysia at sa iba pang bansa. Itong ating broadcast ay ilalagay natin sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa MindanaoExaminer.com at para mapakinggan naman ng buong mundo. Bago tayo magpaalam, magpatugtog muna tayo. Kahit wala tayong pera, wala tayong yaman sa ating katawan, sa ating sarili, kahit man lang sa tugtugin ay mabigyan namin kayo mga kaibigan ng kagaanan ng loob dahil sa panahon ngayon, mahirap talaga ang buhay. Kaya ito ay para sa inyo. Maraming salamat po. I love you, Mama. Chup chup. Sleigh bells ring, are you listening?